Magandang buhay! Nasa pangalawang aralin na tayo ng Module 7. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang paghahati ng 2 hanggang 3 digit na mga bilang sa 1 hanggang 2 digit na bilang na mayroon at walang remainder. Bago natin simulan ang ating aralin ay magbalik-aral muna tayo. Panuto, ibigay ang mga nawawalang bilang para mabuo ang bawat division sentence. Bibigyan ko kayo ng 1 minuto upang sagutin ang mga sumusunod. Okay, time is up. Let us answer. Number 1, 45 divided by 5. Answer is 9. Number 2, blank divided by 3 equals 6. 18 is the correct answer. Number 3, 32 divided by 4. Kung ang 32 ay hahatiin sa 4, ano ang magiging sagot? Answer is 8. Number 4, 25 divided by blank equals 5. Ano ang nawawalang bilang? The answer is 5. And number 5, blank divided by 4 equals 4. Our answer is 16. Magaling! Ngayon ay ating tuklasin at basahin ang isang sitwasyon. Parehong gusto ni Nico at Carlo na maglibang kasama ang kanilang mga kaibigan at kalaro. Si Carlo ay mayroong 24 na mga bola na gusto niyang hatiin sa patas na dami upang ipahiram sa kanyang kaibigan. Si Carlo naman ay mayroong 27 na mga bola at nais din niya itong hatiin sa patas na dami upang paglaruan naman ng kanyang kalaro. Ilang bola ang maipapahiram ni Nico at ni Carlo sa kanilang mga kaibigan at kalaro? Tanong, paano mo paghahatiin sa patas na dami ang mga bola nila Nico at Carlo? Narito ang iba't ibang mga pamamaraan upang isagawa ang paghahati ng mga bilang na mayroon at walang remainder. Unang paraan ay sa pamamagitan ng drawings or illustrations and groupings. Unahin natin ang kay Nico. Si Nico ay mayroong 24 or 24 na mga bola. Kailangan nating hatiin ito ng pantay at patas kay Nico at para sa kanyang mga kaibigan. Simulan na natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ngayon ay meron ng pantay at patas na bilang si Nico at ang kanyang mga kaibigan. Sila ay merong 12 bola. Ano ngayon ang magiging division sentence nito? Division sentence is 24 divided by 2 equals 12. Kung ang 24 daw ay hahatiin ng 2 beses, ang sagot ay 12. Next ay ang kay Carlo. Si Carlo ay mayroong 27 na mga bola. Paghahatian pa rin ito ng pantay at patas na ni Carlo at ng kanyang mga kaibigan. Let's start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ngayon ay may parehong bilang na ng bola si Carlo at ng kanyang kaibigan. Si Carlo ay mayroong 13 na bola at ang kanyang mga kaibigan ay mayroon ding 13 na bola.
Ngunit, kung napapansin ninyo ay merong naiwang isang bola. Anong gagawin dito? Ito yung tinatawag natin na remainder. Ilan ang bolang naiwan? Isa. Ibig sabihin, our remainder is 1. Ano ngayon ang magiging division sentence nito? Ang division sentence is 27 divided by 2 equals 13. Remainder 1. Kung ang 27 daw ay hahatiin ng dalawa, ang magiging kasagutan ay 13. Ngunit merong sobrang isa. Kaya meron tayong nilagay dyan na R.1. Ibig sabihin yan ay remainder 1 or sobra ng isa. Para naman sa pangalawang pamamaraan na maaari natin gamitin ay ang long division method. Paano nga ba ito gagamitin? Narito ang mga hakbang. Unahin natin ang kay Nico. 24 divided by 2. Unang hakbang ay isulat ang division sentence at gamitin ang simbolong ito. Ilagay ang dividend na 24 sa loob o sa kanang bahagi at ang 2 na divisor ay ilagay sa labas o sa kaliwang bahagi. Next step ay magsimula sa digit na may pinakamataas na place value sa hanay ng dividend. Ang 2 ang nasa highest place value. Dahil magkatulad lang ang 2 na dividend at ang 2 na divisor ay maaari na tayong magsimulang maghati. Hatiin ang nabuong digit sa itinakdang divisor. Isulat ang partial quotient sa itaas. 2 divided by 2 equals 1. Kung ang 2 daw ay hahatiin ng dalawa ding beses, ang sagot ay 1. Nakasaad dito na ang 1 o ang quotient ay ilalagay sa itaas na bahagi. Ilagay ito sa itaas ng 2 dahil ang 2 ang digit na ating ginamit. Next step ay i-multiply ang partial quotient sa divisor at isulat ang sagot sa ibabang bahagi ng digit. 2 times 1 or 1 times 2. Sagot dito ay 2. Isulat daw ito sa ibabang bahagi. Ayan, ilagay ito sa ilalim ng 2 dahil ang 2 ang ating ginamit na digit. Next step ay gawin ang pagbabawas ng bilang. Let's subtract 2 minus 2. Our answer is 0. Next step, ibaba ang susunod na digit sa dividend. Tapos na tayo sa isang digit or sa 2. Meron pang naiwang bilang which is ang 4. Ibaba or bring down 4. Ayan. Next step, muling isagawa ang mga hakbang, division, multiplication, subtraction, and bring down hanggang ang lahat ng mga digit ay magamit. Ulitin natin, hatiin ang nabuong digit sa itinakdang divisor. Ngayon, dito naman tayo sa 4. Kung ang 4 divided by 2, answer is 2. 2, 4. Dalawang beses natin nabuo. Ilalagay ang quotient sa itaas na bahagi ng 4 dahil ang 4 na naman ang digit na ating ginamit. Next step ay i-multiply ang quotient, partial quotient at ang divisor. 2 times 2 equals 4. Ilagay ang 4 sa ilalim nito at isagawa ang pagbabawas. 4 minus 4. Answer is 0. Ngayon, wala nang natirang bilang sa dividend. Ibig sabihin, ang kasagutan natin ay 12. Ngayon naman ay lutasin natin ang kay Carlo, 27 divided by 2. Isulat ang division sentence, 27 sa loob at 2 sa labas. Magsimula sa digit na may pinakamataas na place value. Still, 2 pa rin ang nasa highest place value. Hatiin ang nabuong digit sa itinakdang divisor at isulat ang partial quotient sa itaas. 2 divided by 2 equals 1. Ilagay ang 1 sa itaas ng 2. I-multiply ang partial quotient sa divisor. 1 times 2 equals 2. Ilagay sa ibabang bahagi ang ating kasagutan. At gawin ang pagbabawas ng bilang. 2 minus 2 equals 0. Next step, ibaba ang susunod na digit sa dividend. Tapos na tayo sa 2, kaya itong kasunod na digit naman ang ating ibababa, which is 7. Muling isagawa ang mga hakbang. Division, multiplication, subtraction, and bring down. Let's start with 7. 7 divided by 2. Skip count. 2, 4, 6, 8. Sumobra na tayo sa 7, kaya balikan natin ang sinundang bilang nito. Ulitin natin.
2, 4, 6. Hanggang 6 lang tayo. 3 lang ang ating nabuo. Ilagay ito sa itaas ng 6. Muling i-multiply ang divisor sa 3. 3 times 2 equals 6. Next step ay ibawas ang 6 sa 7. 7 minus 6 equals 1. Wala nang iba pang bilang na hindi natin nagamit kaya itong 1 ang magiging remainder natin. 13 remainder 1 ang ating sagot. Pangatlong pamamaraan ay ang tinatawag nating renaming method. 24 divided by 2. Isulat muna natin ang 24 sa expanded form. Ito ay magiging 20 plus 4. Kopyahin ang division symbol at ang bilang na 2. Next ay i-divide ang 20 at 4 sa 2. Unahin natin ang 20. Kung ang 20 ay hahatiin sa dalawa, ang sagot ay 10. Next ay ang 4 divided by 2. Answer is 2. Sunod ay pagsamahin ang 10 at 2. Final answer is 12. Ito ang ating quotient. Alamin naman natin ang kay Carlo. Gamit pa rin ang renaming method. 27 divided by 2. Isulat sa expanded form ang dividend na 27. Ito ay magiging 20 plus 7 and copy 2. Next step ay i-divide ang 20 at 7 sa 2. 20 divided by 2, 10. 7 divided by 2. Tandaan na hindi dapat sumobra ang ating pagbibilang sa bilang ng dividend. 2, 4, 6. 3 lang ang ating nabuo. At dahil hindi umabot sa 7 ang ating pagbibilang, ibabawas natin ang 6 sa 7. Sagot ay 1. 10 plus 3, remainder 1. Sagot ay 13, remainder 1. Gamitin ang long method sa paghahati ng bilang. 18 divided by 4. Magsimula sa digit na may pinakamataas na place value sa hanay ng dividend. Ang 1 ay nasa highest place value. Ngunit kung napapansin ninyo, ang 1 ay mas maliit kaysa sa 4. Ano ang ating gagawin? Pagsamahin ang dalawang magkatabing bilang upang lalaki ang value nito. Ngayon ay mas malaki na ang 18 kaysa sa 4. Maaari na tayong magsimula. Hatiin ang nabuong digit sa itinakdang division. Isulat ang partial quotient sa itaas. 18 divided by 4. 4, 8, 12, 16. Kung dadagdagan pa natin ng 4 ang ating pagbibilang, ito'y magiging 20. Sobra na sa 18. Kaya, hanggang 16 lang tayo. Ilan ang ating nabuo? 4. Tama. 18 divided by 4. The answer is 4. Ilagay ang 4 sa itaas ng 8. Hindi sa 1. Bakit? Dahil 2 digit na ang ating ginamit. Kaya doon na sa pangalawang pinakamataas na place value natin, ilalagay ang ating sagot. I-multiply ang 4 sa 4. Sagot ay 16. Ilagay ito sa ibaba ng 18. Gawin na ang pagbabawas. 18 minus 16 equals 2. Ngayon kung napapansin ninyo, mas mababa ang value ng 2 kaysa sa 4. Kailangan natin maglagay ng bilang para lalaki ang value nito. Ibababa natin ang 0. Ngayon ay mas malaki na ang value ng 20 kaysa sa 4. 20 divided by 4. Skip count tayo. 4, 8, 12, 16, 20. Ang ating nabuo ay 5. Ilagay ito sa itaas ng 0. 5 times 4 equals 20. And 20 minus 20 equals 0. 180 divided by 4, sagot ay 45. Tandaan, may iba't ibang mga pamamaraan sa paghahati ng mga bilang na mayroon at walang remainder. Ito ay mga sumusunod: using illustrations, drawings, and groupings of objects, renaming method, and using of long division method. Nagkakaroon ng remainder kapag ang dividend ay hindi maaaring hatiin ng patas ayon sa divisor. Ang remainder
ay isinusulat sa labas ng kahon ng quotient. Naway naunawaan mo ang ating aralin sa araw na ito. Hanggang dito na lang. Paalam!